Hello guys, good morning. Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So for today's video ay trading po tayo guys. So we are looking at here for the gold against US dollar. So right here in the screen we have here three indicators. We have the stochastic, we have the RSI, and we have also the Heikin Ashi bar. Okay, so for now we are waiting for perfect timing to trade. So at this time ang price the gold ay nasa 2,340. So all time high na price. So nag-record siya kahapon. All time high niya ay nasa 2,354. Okay, and now nasa 2,340 siya. Okay, so right now we are waiting for the timing kung kailan tayo papasok sa market. Okay, yan. So right now pa-uptrend si gold sa 1 minute time frame. So nasa 1 minute time frame tayo. And for now, nag-aantay lang tayo na right time. Okay, so while waiting for the right timing guys, dapat nating we will always remind ourselves in trading, always put a stop loss. Okay, we have to put a stop loss in our trade. In every trade we really have, or we must have, a stop loss. Okay, so otherwise masusunog yung pera natin. Okay, so basic talaga yan guys. O sa especially na mag-trade tayo sa gold, stop loss is a must kasi marami talagang nasusunog dito guys sa gold. Okay, so right now I am aiming for a sell. Gusto ko mag-sell. So right now wala pa. So as you can see, ang mga bar na to ay lahat blue. Kung blue ay uptrend, kung red naman ay downtrend. Okay, so para lang tayo naglalaro ng color game guys, no? Isa sa nagustuhan ko sa Heikin Ashi ay para siyang color game. Blue, 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 red, 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 blue, blue, blue. So parang ganun. Okay, so parang nami-minimize natin yung noise sa market. Kasi pag normal candle lang ang ginamit natin ay hindi mo talaga makikita yung trend. So kaya ginamit ko to. Okay, so gusto ko mag-sell guys. Tapos gusto ko maglagay dito ng stop loss dyan. Pero inaantay ko muna yung red na candle. Saka ako or dito natin ilagay yung stop loss guys dito. Okay, pwede dyan. Okay, so tignan natin. Okay, sige, lagay tayo guys. Trade tayo ng sell. Pag sell yung trade, expectation natin ay bababa yung price ng gold. Pag buy naman, expectation natin ay
tataas yung price ng gold. Okay, so ganun lang kadali. Okay, tignan natin. Sige. Try tayo mag-sell. Yan. So may sell tayo. Tapos lagay tayo ng stop loss dito. Guys. So kapag ma-hit yung stop loss na yan, ay may maglo-losing tayo ng 1.62 US dollar. So yan yung malulos natin kapag hindi pumabor yung trade natin. Halimbawa, nag-sell ako. Tapos yung kung gagawin niya ay magtataas siya, ay hindi pabor sa atin yung trade. Kaya kapag tumaas pa dyan hanggang dyan, ay lalabas tayo sa market or mai stop loss tayo. Okay, so as you can see, so parang tumataas siya. So ganoon talaga guys, sa trading ay wala namang 100% na winning. Hindi palagi tayo ay hindi tayo palaging tama. Okay, so normal lang talaga ang uncertainty sa trading. Kasi kung alam mo na, so para ka nang manghula niyan or sobra pa sa manghula kasi alam mo yung mangyayari. So considering the uncertainty of the market, so para ma-minimize natin yung risk, we really have or we must have a stop loss. Okay? Para tatagal tayo sa market. Otherwise, yung capital natin, yung pinaghirapan natin, ay masusunog lang siya. Okay? So, as you can see, parang pumapabor sa atin yung market. Okay, so lagay tayo ng take profit dito guys. Ayan. So, kung mahihit yan, ay may profit tayo na $2 or 100 pesos or 100 peso. Okay? So, as of now, meron tayong 32 cents na profit. So, while hindi pa bumababa guys, ay halimbawa dito yung expectation natin, pero kung gusto mong i-take profit na yung profit natin ngayon ay ito, tapos naka-decide ka na okay, pwede na to, so pwede mo naman i-manually close yan. So i-close mo lang, tapos yun na yun yung profit, kumita ka na. Okay? So, ganun lang kadali. So, kung gusto mong antayin talaga tong $2, ay wag mo muna i-close. Okay? So, yan lang sa trading guys. Kailangan natin talagang tanggapin. So, hindi yung magfo-float tayo ng trade gaya ng ginagawa ng iba. Kasi, based on statistics, yung mga traders na nasusunog ay yun talagang mga walang stop loss. Okay? Ang tumatagal lang talaga sa market ay yung may stop loss. So, yung mga trader na may stop loss, ang na-experience lang nila ay mga losses. Hindi sunog. So, yung mga trader na nagfo-float, anong ibig sabihin ng nagfo-float? Fino-float nila yung trades nila. Trade lang sila ng trade na walang stop loss. Okay? So, isa sa pinakadelikado yan guys, na mag-trade ka na walang stop loss. Especially na gold yung tinitrade natin. Kasi yung gold, grabe talaga gumalaw ang gold. Grabe talaga. Susudogin talaga yung pera mo. Okay? So, antayin lang natin guys na ma-hit yung take profit natin.
So, nga pala, yung capital natin ay nasa $90. So, maliit lang yung capital natin, guys. Kaya, nasa 0.01 lang yung lot size natin. Which is safe naman para sa capital na to. Okay, stay tuned lang kayo, guys, ha. So, as you can see, guys, blue, 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 red, red, red. So, nasa downtrend siya. So, pwede naman tayo maglagay dito ng take profit. Para in case na bumalik siya dito ay wala tayong loss. So, i-adjust natin. Hindi siya pwede. Bakit? Dyan. Okay, adjust natin yung trailing stop loss. So, ito guys, in-adjust na natin kasi nasa downtrend na siya. So, in case na bumalik yung price dito, ay hindi tayo magkakaroon ng loss kasi nag-adjust tayo. So, profit mga ng 3 cents. 0.03 cents yung profit natin. Kasi, expected na natin na bababa talaga siya. Pero kung tataas pa siya, babalik siya dito, ibig sabihin ay reversal na yan. Okay, reversal na. Okay, so that's it, guys. So para i-close na natin kasi tinatawag ako ng wife ko. Bye bye.